Magandang gabi muli sa inyo mga kaistorya. Ito muli ang Ben Horror TV. Ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang nakakakilabot na istorya sa pamagat na Diskuhan. Isang umaga araw ng Huwebes noon, nagpunta ako sa gym para magbuhat. At habang nagbubuhat, dumating ang isa kong tropa. Pangalanan na lang natin siyang Kuya Chito. Lumapit sa akin si Kuya Chito at inalok niya ako na mag-bouncer sa isang bagong bukas na diskuhan sa Quezon City. Matagal ng bouncer si Kuya Chito. Simula pa noon nung high school pa ako. Yun na talaga ang trabaho niya. At dahil may katangkaran din naman ako at medyo malaki rin ang kaha ko, kaya pumayag ako sa alok ni Kuya Chito na mag-bouncer kahit wala pa akong experience sa ganung trabaho. 2 gabi lang ang duty ko noon, Biyernes at Sabado. Pero sa 2 magkasunod na araw na yun, halos mapuno ang diskuhan sa sobrang dami ng tao. At bukod sa kapwa natin Pilipino, marami din nagpupuntang mga foreigner para gumimik. Gabi ng Biyernes noon, sabay na kaming umalis ni Kuya Chito. Pinaangkas ako ni Kuya Chito sa motor niya para mabilis kami makarating sa venue. 40 minutes din ang biyahe namin noon. At nung nakarating na kami, pinakilala ko ni Kuya Chito sa mga iba pa namin mga kasamang mag-duty. Nung nasa labas pa ako ng diskuhan, okay naman ang pakiramdam ko. Pero nung pinatawag na kami sa loob para ituro ng OIC namin kung saan ang pwesto ng bawat isa. 10 kaming bouncer nung gabing yun. At pumasok na nga kami. At yun na nga, pagbungad ko pa lang ng entrance ng diskuhan, nakaramdam na ako ng kakaiba. Bigla akong kinilibutan. Hindi ko alam kung bakit. Pero binaliwala ko na lang yun. Inassign ako ng OIC namin sa Rubing. Okay naman sa akin yun. Hindi ako aantukin kasi palakad-lakad. Medyo malawak din ang diskuhan. At sa itaas nun, may balkonahe. Doon naman ang VIP. At sumapit na nga 10:00 ng gabi. Magsisimula na operasyon. Unti-unti na nagsisipasok ang mga tao. Lumakas na din ang sounds ng DJ. Maya-maya ay lumapit sa akin ang OIC namin at nagtanong siya sa akin kung may dala ba akong flashlight. Sabi ko wala sir. At sinabi niyang kailangan ko daw yun. Pang-say niya sa mga kasamahan namin pag kailangan ko ng tulong. At pinuntahan ko si Kuya Chito sa entrance para umiram ng flashlight. At nung malapit na ako sa entrance, biglang may bumangga sa akin na malamig na hangin. Napahinto ako at nagtaka kasi pakiramdam ko parang tao yung bumangga sa akin. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Pinabayaan ko na lang ulit yun. Hiniram ko yung flashlight ni Kuya Chito. At maya-maya pa ay sumapit na 12:00 ng gabi. Halos mapuno ang diskuhan. Hindi na magkamayaw ang mga tao. At ang karamihan ay medyo lasing na. Nakaramdam din ako ng saya nung gabing yun. Dahil first time ko palang ma-experience makapunta sa ganun lugar. Nag-ikot pa ako sa diskuhan. Maayos naman ang lahat. Walang gulo. Kaya umakyat naman ako sa VIP para i-check din ang mga taong naroon. Okay din naman, walang problema. Kaya gumilid muna ako sa balkonahe. Natatanaw ko sa baba ang mga taong nagsasayawan. At maya-maya pa ay nakarinig ako ng tinig na sumasabay sa malakas na sounds ng DJ. Nakakatakot ang mga tinig. Boses ng lalaki, babae, sabay-sabay ang sigaw at iyakan. Naaani mo'y namimilipit sa sakit na nararamdaman. Hindi ko naman malaman kung saan ang gagaling ang tinig na naririnig ko. Dali-dali akong bumaba at huminto sa isang gilid. Pero naririnig ko pa rin ang mga sigawan at iyakan. Naririnig kong isinisigaw nila ang mga katagang, "Palabasin nyo kami, masusunog kami dito." Dahil sa sobrang takot ko, lumabas muna ako sa diskuhan. At kahit nasa labas na ako, ay parang naririnig ko pa rin ang mga nakakatakot na tinig. Nilapitan ako ni Kuya Chito at nagtanong kung bakit ako lumabas.
Sinabi ko na lang na nasusupokit ako sa usok ng sigarilyo sa loob. At ilang saglit pa, pumasok na muli ako sa loob. Panaytingin ko sa relo ko at pinapanalangin na bumilis na ang oras. Pumuesto ako sa tapat ng DJ booth para wala akong maririnig kundi ang malakas na sounds ng DJ. Ilang sandali pa ay napansin kong kumukonti na ang tao. Tinignan ko ang relo ko. Alas 5 na ng umaga, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nagliligpit na rin ang mga waiter hanggang sa lumabas na ang lahat ng mga tao. Tinawag kami ng OIC namin para ibigay na ang tip namin. Pero bago kami umuwi, inutusan ng OIC namin si Kuya Chito na i-check muna ang loob ng diskuhan. Baka may naiwan pang tao. Tinawag ako ni Kuya Chito. Ayaw ko man pero nahiya na lang ako kay Kuya Chito. Sumama ako sa loob. Patay na ang mga ilaw. Kaya flashlight na lang ang ginamit namin. Pinakyat ako ni Kuya Chito sa VIP. Natatakot man ako. Pero pinilit ko na lang ang sarili ko. Naglakas loob na lang ako noon. At nung chine-check ko na yung mga couch, may narinig kong mahinang iyak ng babae. Nanggagaling ang iyak sa loob ng CR. Napalunok ako ng laway ng mga oras na yun. At dahan-dahan akong lumapit sa CR. At marahan ko din binuksan ang pinto kasabay ng pagtutok ng flashlight. At laking gulat ko nang nakita ko sa loob ng CR ang isang babae na sunog ang muka at iba pang parte ng katawan nito. Napasigaw ako noon sa sobrang takot at parang hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. At nung akmang tatakbo na ako, biglang may humawak sa balikat ko. Napasigaw ako ng Kuya Chito. At nung nilingon ko, si Kuya Chito pala ang humawak sa balikat ko. Nanginginig kong sinabi kay Kuya Chito ang nakita kong babae na sunog ang muka. Pero hindi naniwala si Kuya Chito. Itinuro ko ang CR at itinapat ni Kuya Chito ang hawak niyang flashlight. Ngunit wala na doon ng babaeng sunog ang muka. Sa wakas, nakauwi na kami ni Kuya Chito. Pero kahit na puyat ako nung umagang yun, hindi na ako nakatulog. Dahil di ko makalimutan ang nakita ko. Humiga ako at ilang saglit pa ay dinalaw na rin ako ng antok. Pero hindi pa man nagtatagal ang tulog ko. Nakalimpungatan ako at bigla ako napatayo sa kinahihigan ko. Napaniginipan ko kasi ang babaeng sunog ang muka na dahan-dahan lumalapit sa akin. At maya-maya pa ay narinig ko ang tunog ng motor ni Kuya Chito. Lumabas ako ng bahay at agad kong sinabi sa kanya na hindi na ako duty mamayang gabi. Sumagot si Kuya Chito na hindi pwede. Kailangan mong dumuti. Sabado ngayon, mas maraming tao at nakasetup na ang lahat. Alanganin na pati maghanap ng taong papalit sa iyo. Kaya kahit na ayaw kong dumuti, napilitan na lang ako kasi nahiya na ako kay Kuya Chito. Siya kasi ang mamumblema pag nagkulang ang tauhan. Kinagabihan, sabay kami ulit umalis ni Kuya Chito. At habang nasa biyahe kami, ikwinento ko sa kanya ang mga narinig ko at ang nakita ko sa CR ng VIP. Pero hindi pa rin siya naniwala sa akin. At nung nakarating na kami sa venue, hindi pa man ako nakakapasok sa loob ng diskuhan. Nanindig na agad ang balahibo ko. Nakaramdam ako ng presensya ng mga ligaw na kaluluwa. Pakiramdam ko, pag-ala-gala lang sila sa lugar na yun. Pero bahagyang nawala ang kaba ko dahil dalawa kami ni Kuya Chito na nilagay ng OIC namin sa rubing. Ilang sandali pa, nagsimula na ang operasyon ng diskuhan. Dahil araw ng Sabado noon, dumagsa ang tao. Halos hindi kami makakilos ni Kuya Chito dahil sa dami ng tao. Kaya umistambay muna kami sa may fire exit. May makapal na kortina doon at sa likod ng kortina, nando naman ang pinto ng fire exit. May 5 metro ang layo ng pinto sa kortina. At sa hindi sinasadyang pangyayari, nagkatulakan ng mga tao dahil sa sobrang siksikan. Nabangga ako at napatras at ang kanang kamay ko ay napahawi sa kortina.
Nagulat ako kasi naramdaman kong parang may tinamaan akong tao sa likod ng kurtina. Kaya mabilis kong binuklat ang kurtina at nagsimula na naman akong kilabutan dahil wala akong nakitang tao sa likod nito. Itinuto ko ang hawak kong flashlight hanggang sa pinto ng fire exit pero wala talagang tao. Tinawag ko si Kuya Chito at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Hindi pa rin naniwala si Kuya Chito at habang nag-uusap kami, biglang gumalaw ang kortina at dahan-dahang umangat ito paharap. At biglang bumakat sa kortina ang hugis ulo ng tao. Napaatras kaming dalawa. Agad na inagaw sa akin ni Kuya Chito ang hawak kong flashlight at sabay kami yumuko. Itinutok ni Kuya Chito ang flashlight sa ilalim ng kortina at napamura siya. Nakita namin ang isang pares ng binti ng tao. Hindi namin alam kung sa babae ba o sa lalaki. Sunog na sunog ang binti at halos lumabas na ang mga buto nito. Mabilis din naman bumaba ang kortina at doon na naniwala si Kuya Chito na may nagmumulto sa diskuhan na dinudutihan namin. Napansin ko din sa mukha niya ang takot at nawala na din siya sa focus sa trabaho dahil naririnig niya na rin daw ang mga tinig na naririnig ko na sumasabay sa malakas na sounds ng DJ. Kinabukasan, naikwento ni Kuya Chito sa OIC namin ang tinig na naririnig namin at ang nakita namin sa fire exit. Bigla din nagkwento ang OIC namin na kahit din daw siya ay nakakarinig ng sigawan at iyakan at madalas din daw siyang nakakakita ng multo sa itaas ng balkonahe at kung minsan palakad-lakad sa dance floor. Sunog din daw ang mga katawan nito kagaya ng nakita namin ni Kuya Chito. At nabanggit din ng OIC namin na bago itinayo ang diskuhan na dinudutihan namin, nasunog ang naunang diskuhan na nakatayo doon. Maraming tao nakulong sa loob at nasamang natupok ng apoy. Naging challenge sa akin ang karanasan na yun. Kaya kahit na may takot na nararamdaman, nagpatuloy pa rin ako sa pagduduty hanggang sa nakasanayan ko na makarinig at makakita ng mga multo sa loob ng diskuhan. At dyan na nagtatapos ang istorya natin ngayong gabi. Salamat sa pakikinig sa Ben Horror TV. Hanggang sa muli.